Yun ba yung unang araw o nung 15? Ngayon. Hulihan ng e-bikes, Correct. e-trikes Oo. along national roads. At Correct. quote ka dati na ang simbolismo ito ng failure of government to provide adequate transport. Tama. O pa-expound naman. Alam mo, kung titingnan natin yung ating mga syudad, marami tayong ginagawa no, na hindi natin, dapat pwede natin hindi gawin kung sapat yung public transportation o kaya Example. naman tama yung disenyo ng kalsada. Example. Gawin natin example yung tatawid ka sa kabilang side ng kalsada. Pero merong nakalagay na bawal tumawid na kamamatay. So ang gagawin mo, meron daw footbridge na saksakan ng taas, tapos lalakad ka pataas, lalakad ka pa sa kabila, at bababa ka ulit. Pag ikaw ay nag-iisip, magta-tricycle na lang kaya ako o maglalakad ba ako? So right there and there, meron ka ng additional demand for transportation. O kaya naman, pupunta ka sa isang lugar, mga 500 meters, pero walang sidewalks. Gagawin mo, magda-grab ka na lang. Kaya magkokotse ka. Ito yung mga bagay na dapat hindi mo na ginagawa o dapat hindi na natin sinasubject yung mga tao. Ngunit napipilitan silang gawin kasi walang maayos na public transportation o kaya naman pangit yung disenyo ng kalsada. So, yan yung mga nagiging result. No? So, ngayon, babalik tayo dun sa popularity ng e-trikes o yung mga personal mobility devices, mga light electric vehicles. Hindi natin maasahan yung jeep. Diba? Minsan, marami pang kailangan ayusin sa industriya ng jeepney. Yung rail services naman, hindi rin ganun kaayos. No? So ngayon, kung ikaw yung isang ordinaryong tao, kailangan mong pumasok on time, ayaw mong mabaho pagdating mo sa trabaho, etc. Maghahatid ka ng anak, at kung ano-ano pa, no? Isipin mo, ang hirap naman mag-jeep, o kaya ang hirap naman mag-train. So ngayon, mag-iisip ka ng paraan. At dyan lumalabas ngayon minsan yung pagkakataon na mag-i-trike ako. Kasi pag nag-i-trike ako, o kaya nag-pedal assist na bisikleta, hindi ako papawisan kasi electric yan eh. At makakatipid pa ako sa pamasahe, hindi ko kailangan makapagsiksikan. Walang gas. Walang gas. Kasi ang isang full tank ng motor siguro nasa 1,500 o 2,000, depende kung ano yung motor mo. Pero kapag ikaw yung nag-charge ng e-trike, minsan hindi pa umaabot ng 100 sa full charge. So napakalaki ng kaibahan sa experience, dun sa pagiging reliable, at lalo na sa gastusin. Okay, ako naman, Denise. Follow up lang. Me playing devil's advocate. Okay. Paano kung pinayagan ng e-trike, dumagdag yan sa dagsa sa mga kalye natin? Okay lang naman. Okay Kasi lang. kung titingnan natin, actually sa transport planning, 1.2 yung number na ginagamit nila for cars. No? Pero let's be generous. Sabihin natin 2 tao sa isang sasakyan. For the same amount of space na ino-occupy ng isang kotse, siguro mo pagkakasya mo ang 4 na e-trikes. Diba? Kapag pinagtabi-tabi mo yung 3 kotse, for instance, that's the same size as a full-size bus. Ang laman ng bus, 40. So ngayon, kung titingnan natin, masikip yung ating kalsada kasi hindi natin nababudget ng maayos yung space. Wala yung pinagkaiba sa budget. Diba? Limited ang budget mo, paano mo siya babudgetin? Ang nangyayari, nasa 12% lamang ng taga Metro Manila ang nakakotse. Ngunit inaabot ng 80% ng road space ang ina-allocate natin sa kanila. So kung dumami yung e-trike, actually maganda yan kasi that means that's one less car na nasa kalsada. Gaganda yung mobilidad. Hindi lamang nung nasa e-trike, kundi pati yung mga nasa pribadong sasakyan. Denise? Nag-start na nga ngayon, no, yung banning. What do you think will happen after the April 30 deadline? April 30. Parang I think we're talking about 2 things. No? Yung April 15 kasi yung sa e-trike. Ay. Ito naman yung sa ano. Ano palagay mo naman sa mangyayari pagkatas ng April 30 deadline? Unang-una, at this point, no, kulang na yung ating mga jeepneys. Yes. So, babawasan mo pa. So, talagang lalo yung ating mobility. Mas mahihirapan yung mga Pilipino. Ang nakakalungkot lamang dito, walang choice yung mga ordinaryong Pilipino kundi makipagsiksikan, maglakad. Basta pag kinakausap namin yung mga workers, sabi nila wala silang choice kundi maglakad ng umaabot ng 800 meters para makasakay sa sakayan ng jeep. Alam mo, mahihirapan sila pero ang mangyayari dyan, magtitiis sila. At yan yung dapat nakukonsensya yung gobyerno. Hindi ba sila... Ibabalik ko sa kanila yung tanong, hindi ba sila nakukonsensya na ganito yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong tao? Again, playing demonyo's advocate. Sige. Hindi ba maganda namang alternatibo itong binaano na may aircon pa at hindi siksikan at mas may dangal, di hamak ang itsura nito mga
para mga modernized jeepneys, halimbawa. Oo. Wala namang masama dun sa modernized jeepney, at wala rin masama sa naka-aircon na sasakyan. Ngunit yung problema dyan kasi, pag tinignan mo yung proseso ng PUV modernization program, maraming mga component na dapat munang matapos bago tayo makarating sa pagbili ng bagong unit. Unang-una, kaya bang bayaran yung jeepney driver at operator yung 2.5 to 3 million na cost? At this point, hindi. Malabo daw. So ngayon, ang dapat pag-usapan natin, how will we get them to a point of profitability na kaya nilang bayaran yun? So dyan papasok, dapat mag-consolidate. Diba? Para mangyari, maayos yung supply, rationalize yung supply sa isang ruta. Pero bago sila mag-consolidate, kailangan munang merong tinatawag na route rationalization. Yan. Yung route rationalization, utang yan ng gobyerno. Yan yung LPTRP, yung Local Public Transport Route Plan, na dapat dinedevelop ng LGUs at pagdating sa Metro Manila, dapat ginagawa ng DOTR. Ngayon, pag tinignan mo yung mga steps na yan, dapat mauna yung LPTRP at route rationalization. Tsaka mo sila sasabihin, okay, ito yung mga pagpipilian yung na-rationalize naming route, pag-consolidate na kayo dito. Wala yung pinagkaiba sa group, sa parlor games na the boat is sinking, group yourselves into, paano kung hindi natin alam kung ilan? Paano magko-consolidate ngayon? Ang mangyayari dyan, magkakaroon ng reconsolidation. So dapat yun ang mangyari. Hindi nila binibigyan ng deadline yung mga operators at jeepney drivers, pero sila extended yung deadline nila, indefinite pa nga. So ngayon, pag dumating ka na sa point na consolidated na, maayos na yung takbo, then we can start talking about profitability para ma-afford nila yung bagong jeepney. At dapat handa ang gobyerno na punan kung ano man ang kulang o hindi kayanin ng ibang mga grupong ito. Tama ka dyan. Kasi ang nasabihin ng gobyerno, meron naman kaming subsidy Pero out of 3.5 million, 200,000 lang yung binibigay nila. Ang laki ng kulang. Dyan dapat papasok yung gobyerno kapag pinag-uusapan yung cost ng sasakyan. Pangalawa, pati na rin yung pagtaas ng presyo ng pamasahe. Dapat merong ambag yung gobyerno doon sa gastusin ng mga tao. Oo. Denise, alam natin na ginanap recently yung tinatawag na Traffic Summit. Okay. Sorry, hindi pala summit. One more time. Town Hall. Okay. Town Hall discussion para mas less formal daw, kaya Town Hall. So, lahat pwede magsabi na may okay, lahat. Pero lang, ang ilang grupo at kasama po dyan, ang Alt Mobility, Denise. Okay, ang presidente naglabas ng pahayag. Parang alam mo yung tono niya, parang first time na lang narinig yung mga info na, alam niyo ba na ganito nawawala, ilang bilyon nawawala sa Pilipinas sa kada araw ng traffic. Meron bang bagong nahalukay, halimbawa, yung town hall discussion tungkol sa traffic recently? Wala. Actually, wala. Kasi yung mga concerns naman na lumabas doon, kung meron mang concern, yung limited na concerns, yung mga bagay na alam na natin. Kaya nakakapanghinayang. Pero babalik ako dun sa title. Town Hall yan for traffic concerns. So doon pa lang sa pangalan, alam na natin na limitado yung scope ng event. Kasi ang traffic o yung road congestion natin pinag-uusapan, yan ay sintomas lamang na mas malaking problema. Kaya may traffic kasi walang maayos na transportation solutions. So ang pinag-uusapan lang dito yung symptom. At yun yung nakakapagtaka, and this is not just for this administration, matagal na ayaw nilang i-address yung core problem. At yung core problem na yan ay yung fundamental requirements ng active transportation, public transportation, etc., etc. So, from the beginning, limited na yung kanilang scope kasi traffic lang ang gusto nila pag-usapan. Wala yung mararating sa aming pananaw. Okay. Literally. Follow up lang, Denise. Okay. Okay. So, yung isa sa mga solusyon na brilliantly na-concoct nila ay paano kung hindi natin pagsabayin, halimbawa, yung pasok ng mga empleyado ng LGUs because so and so percentage they own cars versus para hindi sumabay sa dagsa ng private commuters. Alam mo, walang masama dun sa adjusted work hours, minsan meron pang work from home, etc., etc. These are okay kasi ito yung pwede siyang i-deploy para mas spread out yung traffic demand o kaya naman mas spread out yung schedule, pero hindi siya yung hindi siya yung sagot. It's
stopgap measure. Pero kulang. Kasi hindi mo pa rin, and again, ayaw nilang i-address yung root cause ng problema. Kung baga sa nagbo-buffet, kapag ikaw yung nagbo-buffet, ikaw yung tumataba, ginagawa, bumili ka ng mas malaking damit, di ba? Dapat i-address mo yung root cause ng problema. At yun yung nangyayari. Tumataba yung ating syudad, dumadami yung taba sa ating syudad. Yun yung mga kotse. Ngayon, dapat... Akala ko sabihin mo, tanggalin yung carbohydrates sa buffet. Sorry. Mayroon na ngang batas, di ba, na pwedeng kumuha ng half rice. So, dapat ganun din, di ba? yung ating syudad, kung titingnan mo, kung titingnan mo yung kalsada bilang artery, diba? Napakadaming taba nito. Kaya we're primed for a heart attack. Ngayon, dapat bawasan mo yung taba in the form of cars para gumanda yung daloy ng ating traffic. Para sa lahat. Okay, kung bawasan natin yung kotse, Ira, let's say may campaign, sabihin na natin na for people to use bikes more, katulad ng ginagawa mo araw-araw. Meron ding kampanya, di ba, na magdagdag pa ng bike lane. Pero feasible ba talaga? Kasi syempre, different LGUs, iba-iba din yung what they call that? The way they... Policies, no? The policies, yeah. Yes. So I think dyan papasok ngayon yung binanggit ni Pangulong Marcos 2 Wednesdays ago, right after yung cabinet hearing. Through Secretary Balisacan, sinabi niya, ayaw na niya ng piecemeal solutions, number 1. Number 2, gusto niya ng comprehensive plan. Ngayon, pag tinitingnan mo yung mga policies ng MMDA when it comes to adjusted work hours, yung e-trikes, yun ay piecemeal solution. Para masagot yung tanong mo or magkaroon ng option, kailangan natin ng komprehensibong plano. Kasi tama ka, minsan, hindi na ito nag-a-apply sa bisikleta, pati nga sa kotse. Pagtawid mo ng border, iba na yung multa. Diba? Pagtawid mo sa kabilang border, iba na yung bawal. Minsan may color coding, minsan wala. So, that is very symptomatic of an uncoordinated system. No? At dyan namin nakikita ngayon na perhaps, and for a long time now, MMDA might not be the correct agency to be in charge of it. Kasi, kung titignan mo, I did my homework kasi si Lord De Vera yung kausap ko eh. Over the years... Yung buffet nga gusto kong pag-usapan, sorry. Nag-reflect ako, no? Ano yung mga policy ng MMDA? Bawal ang provincial buses sa EDSA. Yes. Bawal lumabas ang bus sa EDSA. Okay. Kailangan daw paghatian ng bike lanes ng motor at ng bisikleta. O kaya, minsan sinabi nila, hindi, tanggalin na natin yung bike lanes kasi nakaka-traffic. Sunod, bawal tumawid sa EDSA kaya yung mga tao umaakit papuntang busway, di ba? Tapos hinaharangan nila yung pagtatayo ng bike lanes, yung improvement ng bike lanes sa EDSA, pati yung lakaran ng tao. And then, pagpito, yung e-trikes. Ban, ano? So, kung titingnan mo, over the years, kitang-kita mo na yung solution ng MMDA is only geared towards the welfare of private vehicles. At napaka-mayupik ng view nila, no? But if you think about it, kasi in their mandate, traffic coordination lang naman sila eh. So, tama naman, no? So, dapat siguro, dito papasok ngayon, yung isang comprehensive plan, babalik ako doon, dapat magkaroon ng comprehensive plan led by a national government agency na may totoong kakayanan na i-lead ito, no? Magbubuo ba tayong bago na agency? Hindi na dapat. Kasi, tama ka sinabi mo, yung traffic management, isa lang sa concerns. Sa napakarami concerns ng MMDA. Yung mga baha-baha na yan, problema pa nila yan among many other things. Pati solid waste management. Di ba? Diba? Mga ganyan. So they're not equipped for it. In all honesty, hindi sila equipped for it. No? So dapat magkaroon hindi na kailangan ng special task force. No? Dapat i-appoint na lang ng gobyerno, ng Pangulo through an executive order, yung DOTR na mamuno yung conversation na to. Kasi sa ginawa naming, and napaka-importante niyan kasi sa lasa labid, minsan contradicting yung mga policies ng national government agencies. Pangalawa, wala tayong accountable na government agency. Pag tinignan mo mismo yung PUVMP, minsan, sino bang hahabulin? DOTR, LTFRB, etc. No? So, kailangan malinaw yung sino ba ang lead agency para, una, ma-align nila ng maayos itong mga policy na to. At pangalawa, meron tayong accountable, meron tayong pwedeng singilin dun sa deliverable. Okay. Napakarami pa naming issue, Ira, na gustong itanong sa'yo. Alas, itong town hall session na ito ay bitin. Saan sila maaaring dumulog kung kailangan nilang additional info o may gusto mga ideas na i-share sa inyo or kayo sa kanila?
Unang-una gusto namin linawin, wala pong masama sa pagmamaneho ng sasakyan. Ano? Kasi madalas sinasabi, ganit kami sa sasakyan. Hindi po yan totoo. Ang masama po ngayon, ang masama sa sitwasyon natin, ay yung meron tayong environment na napipilitan lahat Correct. na sumakay ng pampribadong sasakyan. Dapat magkaroon tayo ng sistema na lahat ng tao may pagpipilian at lahat ng tao may space at may karapatan sa kalsada. Ang aming pinto ay bukas lagi sa gobyerno, whether national government agency o kongreso, at kung sino-sino pang mga volunteers at kung sino pang gusto makipag-usap sa amin para mag-share ng ideas, pwede nyo kaming kontakin sa Facebook, Twitter, Instagram, nandun kami lahat, pati Threads, at Alt Mobility PH. At wala sa mga solusyon ng Alt Mobility ang 100,000 pesos sa mga traffic enforcers. 200 na pala, oh. Okay, maraming salamat, Ira Cruz, Maraming ang director salamat. po Thank ng you. Alt Mobility. Thank you, Ira. Maraming salamat.